So, kung nakikita niyo po yan, mga kapatid, marami po nagsasabi kung hindi man po sila appointed, anointed, o si Kristo mismo sila. Now, we are now in the last days. Ano po? Kaya tanong po dito, are they ministers of Christ? Sabi dito, I speak as a fool. Sabi niya, I am more. Sabi niya, in labors, more abundant. Ibig po sabihin, mga kapatid, sa mission po, yung mga perils, hindi po nawawala. Yung mga dangerous time, yung mga mapanganib na kailangan mag-ingat. Sa lahat ng sinabi ni Paul diyan, mga kapatid, makikita niyo po, nakatanggap siya ng mga hagupit 40 times, sabi niya, sa ibuan. Tapos he was beaten by a rod. Alam niyo naman yung mga rod, mga kapatid, matitigas yan. Parang yung panghataw siguro ng mga tupa yan, ano naman. Sabi pa rin dito, binato rin po siya, mga kapatid. I was stoned. Yung bato na po, hindi po mga kapatid, yung isang bato lang, ilalagay ka sa gitna sa kapag babatuhin. Tapos sabi dito, meron pa rin siya mga shipwreck. Yung mga sinasakyan niya mga barko. Ano yan, day and night, sabi niya, I have been in the deep. Sabihin, mga kapatid, dito po, napakarami po mga experience ni Apostle Paul sa gawain ng Panginoon. At dito sinasabi, yung in perils of robbers, in perils of water, at sinabi niya rin po rito, mga kapatid, pinakamalungkot, in perils among false brethren. So, pagod, hapdi, sabi niya gano'n, fasting, hunger, and thirst, lahat po naranasan niya yan But the Apostle Paul never quit. Kaya nung sinabi niya po, I have fought a good fight, I finished the course, I kept the faith. Kung nabasa niya po, ito pong Corintians na ito Corinthians, sa 2 Corinthians, mga kapatid, masasabi niyo na talagang Paul really finishes his course. Di ba? Ibang klase. Kaya masasabi po natin, mga kapatid, dito, yung mga hinarap ni Paul as a missionary, hindi po bali-bali po yan Hindi po bali-bali. Kaya mga kapatid, pag sinabi po nating mission, mga mission work, hindi po yung pupunta ka lang sa isang lugar, sasabihin mo, magtatayo ako dito. Meron pong mga perils po dyan. Meron pong mga, dapat you expect the unexpected. Ganyan po. Hindi po mawawala yan, mga kapatid. Ganyan, marami po tayong mga Pilipino, nagiging missionary, foreign missionary, mga kapatid. Yung mga missionary from the Philippines going to China, going to Vietnam, at yung mga kung ano-ano pa pong lugar sa Asia hanggang Europe. Umabot na po ang mga Pilipino. Dapat lang, kasi mga kapatid, alam niyo po ba ang pinakamarami pong na-export? Alam niyo ba Pilipinas, ang pinakamaraming na-export? Export pa daw yan. In-export natin yung mga kapwa Pilipino natin Domestic worker, engineers, doctor, nurses, hindi ba? Kahit siguro sa pinakamaliit na bansa sa mundong ito, may Pilipino. Ganyan po tayo, mga kapatid, karami. Kung saan-saan po tayong lupalok nakakarating. Kaya nga, kung meron ka halimbawa, ano ba tawag yan, yung travel agent, yung recruit, yung mga nagre-recruit ng mga, di ba, mga overseas worker, kung sarili mo yan, dapat yung mga mag-abroad, turuan mo ng Bible. Gawin po nating missionary lahat yung mga yan. Amen? Di ba? So, lalabas po yan habang nagtatrabaho, inihahayag nila ang salita ng ating Panginoon. Pero syempre, pag ikaw'y missionary, mga kapatid, meron po lang sabi, I rather be a missionary in the will of God in a jungle than one doon po sa street ng Maynila o yung mga main streets po natin na ikaw naman ay nasa labas ng kalooban ng Diyos. Nakakaya niyo po yan? Amen? Kung sa atin po kayo siguro, maging missionary ka sa mga baryos ng Pilipinas, basta yun ang kalooban ng Panginoon, kesa naman ikaw ay nasa syudad na hindi naman kalooban ng Panginoon. Di ba? Kaya mas safer po yun, mga kapatid. Mas safer. Kaya
sabi nga po rito sa Romans 12, verse number 2, lagi naman po natin pero tignan po natin kung ano pa rin makukuha po natin dyan sa talata ngayon. Ang sabi dito, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Yan ang sabi po, no? That you may be proved what is that good, eto na po, and acceptable and perfect, ayun po, will of God. Amen? Will of God. So yun po ang gusto natin, mga kapatid, ano? Na matutunan na kung meron, o kung sino man ang mahamon pa sa atin, mga kapatid, ano? Na magbisyon, bukod kay Brother Joel. Ano po? Pero ganun pa man, mga kapatid, there is always a perils, no? Na dapat kaharapin. Na hindi po mawawala yan. Una po, sa ating punto po ngayon, ay yung the church. The church. Sabi po sa Acts 8:1, di ba? Ano sabi diyan na sa Acts chapter 8 verse number 1, ang sabi po diyan na and Saul was consenting unto his death. Ito po, na chapter 7. Ito pong si Stephen, binato nila hanggang mamatay. Ano po? And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were scattered abroad. Yan na po yung sinasabi nitong si James, chapter 1, verse 1 natin. Ano? And throughout the regions of Judea and Samaria, na except the apostles. Tapos lundag po tayo sa Acts chapter 11. Acts chapter 11. Verse number 19. Acts 11:19. Okay, ano sabi po diyan? Ito na po. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenix and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but only the Jews, or unto the Jews only. Now, ito po, mga kapatid, ang 12 apostles po ng ating Panginoon, naalala niyo po, hindi ba, si Judas nagbigti na. So, pinalitan po siya. Nagpalit. So, napalitan po siya. Ito pong 12 apostles ito, they were, is sent forth para po sa mga Hudyo lamang. Hudyo lamang, mga kapatid, ang kanila pong imi-minister. Nung nasave si Apostol Pablo, mga kapatid, na si Apostol Pablo ngayon ang naging apostle to the Gentiles. Kasi dual citizen po siya. Siya po ay Romano, siya po ay Hudyo. Kaya siya po ang naging, mga kapatid, missionary to the Gentiles. Na pag sinabing Gentiles, non-Jew po ito. Kaya tayo po Gentiles, hindi tayo mga Hudyo Pero dito, sabi gano'n, yung mga yan, sila po ay isinugo sa iba't ibang lugar, but unto the Jews only. Verse 21. Nagdag tayo sa verse 21. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, kapag merong hahayo, merong maliligtas. Pag meron magtuturo, alam naman natin yan, di ba? Meron pong natututo. Kaya kung meron magtuturo ng simpleng paraan ng kaligtasan ng ating Panginoon, may maliligtas. Kasi maniniwala po sila Verse number 22. Tignan pa natin. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, another missionary was sent forth, that he should go as far as Antioch. Verse 23. Now, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that which purpose of the heart they would cleave unto the Lord. Verse 25. For he was a good man, full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord.
Nakita niyo po, meron pong sinasabi po diyan na parang kailangan, ito po ang isang misyonaryo. Ano po yan? Sabi diyan, he is a good man. Brother Joel, good man ka ba? Good man ka. O hirit ka pa ng isa nang nakuha mo na yung kartada, good. Ano pa? Full of the Holy Ghost. And of great faith. Yan po. And much people was added. Sa madaling sabi, ang church po will only send a missionary na alam po ng church, he is ready for the task. Amen? Amen? Hindi yung lalapit yung isa, Pastor, na-save po ako last year. Parang nararamdaman ko kailangan mag-mission na ako. Di ba? Ano sasabihin mo? Tumigil ka nga dyan. Hindi, isang tao ka palang save eh. Hindi ka nga mga kapatid, hindi mo pa nga alam yung mga doktrina siguro sa Bible eh. Hindi po ba? Hindi po ura-urade. Kailangan, sinasabi dito, meron siyang magandang patotoo, a good man, siyempre po, kasama dyan yung good character, full of the Holy Ghost, talaga pong malagong-malagaw na po siya, at yung kanyang faith, talaga pong kanyang, alam niya na kung paano gamitin ito. Okay. Ano pa ang kasunod ng ating verse, 25. Sabi yan, then departed Barnabas to Tarsus to seek for Saul. Sino ba yung Saul natin na yan? Yun na po si Apostol Pablo. Okay. Verse 20, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. Amen? So alam niyo na po kung saan unang lumabas ang salitang Christian. Sa Antioch po yan. Not because they name themselves Christian, but the people that are agnostic, mga kapatid, yung mga kritiko, yung mga hindi naniniwala, yung mga mapangngutya, yaan po ang tumawag sa mga followers ng ating Panginoong Jesucristo na Christian. Amen? So yun po ang makikita po natin, mga kapatid. Kaya dito po, makikita po natin na yung pong result ng persecution, the Word of God was spread abroad. Yun po ang maganda. Para baga ang nangyari, nasa Jerusalem lang sila, sila po ay na-persecute, yung church, mga kapatid, and they were scattered abroad. Para sinasabi diyan, hindi ba pag sa mathematics, sabi si Kuya Adoy, pag mathematics, mga kapatid, pag ikaw yung nag-divide, mas liliit ang numero. Halimbawa, 10 divided by 2, ilan na ang magiging numero? 5. Pero ito nangyari po, dahil sa persecution, mga kapatid, multiplication by division. Kaya the more they were divided, mga kapatid, halimbawa, na-divide sila dito, nagpunta yung isang grupo dito, nag-soul winning na naman sila. Yung na-divide dito, mga kapatid, nag-soul winning na naman sila. Kaya, mga kapatid, lalo silang nag-multiply. Amen? So, sa madaling sabi, mga kapatid, basta gawain ng Panginoon, and you are right in the center of God's will, wala pong malas. Wala rin swerte, siyempre. Amen, sinuwerte ako. Di ba? Wala pong swerte at malas, mga kapatid. Lahat po yan. Pag gusto mong gamitin, yung salilang swerte, ang tawag po dyan, pinagpala. Mapalad. Amen? Hindi yung swerte, para kang tumama sa wedding eh. Di ba? Amen? Paano naman po pag malas? O di palo. Isa pagpapala, swerte yon. Pag malas, palo. Pinalo ka ni Lord. Amen? So, yun po ang nangyari. So, sa Antioch po, mga kapatid, sabi po dito sila po, itong si Barnabas,
hinanap niya po si Saul. Or later on, he was called the Apostle Paul. Diba? So, tignan niyo po. Sabi po ng ating Great Commission, ito po, go ye into all the world. Matthew chapter 28, verse 19. Tignan niyo po, paliliwanag po natin maigi dyan. Sabi diyan sa Matthew 28:19, go ye into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Now, ito po yung Great Commission. Na ito po ay hindi po ibinigay sa mga apostoles lamang. Na marami pong naniniwala, yung Great Commission daw was given to the apostle. Kaya yun nawala na raw yan because wala na rin yung mga apostles. Na hindi po, mga kapatid, na yaan pong Great Commission was given by the Lord Jesus Christ sa church. Kaya sabi niya, I will build my church. Meron po siyang, progressive pa rin po yan. Hanggang ngayon, the church is being built, mga kapatid. Na ngayon, ito ba sabi, na nung tinuron, sinabi, binigay yung Great Commission, go ye into all the world, ano po, saan po pupunta ang church? Sa world. Amen? Yan ang sabi, go ye into the world. Sabi niya, and teach all nations, baptizing them. Kaya ang church, mga kapatid, siyempre po, yung mga members po yan, lalabas po tayo para ituro ang salita ng Diyos. Amen? Pero ngayon po, naiiba. Ano ang sabi ng iba? Sabing ganon, medyo gawin nyo naman ng moderno yung inyong church. Nalagyan nyo ng mga banda. Lagyan nyo ng mga ganito. Lagyan nyo ng mga ganon. Para daw yung mga kabataan, hindi raw nabuboring. Di ba, amen? Yan na nga po yung mga tawag ngayon, mga hell song. Mga hell songs po yan, mga hell songs. So ano nangyayari? The church now, mga kapatid, hindi siya ang nagpupunta sa world. Ano ang ginagawa ng church? Pinapapasok niya ngayon yung world sa church. Kasi yung worldly na practice po, yung banda-banda na merong mga kapatid, ang tawag po nila yung Christian rock music. Mga kapatid, pag Christian po na music yan, hindi siya rock. At kung yan ay rock, hindi siya Christian. Ganun lang kasimple. Kaya sabi ko, ilagay daw. Mali Hindi ba? Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, kailangan maunawaan natin maigi yan. Di ba, amen? Now, we are not inside the church building to be entertained. Lagi niyo po kasi magagaling sila kumanta. Ganito. Oo, magagaling. Purihin ang Panginoon. Pero hindi ka naririto sa building na ito para ma-entertain. We are here. We come together to worship God. Di ba? Amen? Ang gusto mo ma-entertain, manood ka ng mga concert. O kung meron dyan parang Christian concert, na sinasabi nila, yung mga contemporary, manood ka, then you will be entertained. Pero pag nasa church ka, mga kapatid, ang inaawit natin, hymnal. Amen? Yan ang sabi ng Bible Now with psalms and hymns. Diba? Amen? Mahal, sabi mo, malungkot. Kumakanta rin naman tayo na masasaya. Amen? Amen? Na yung mga kabataan dito, meron silang, Father Abraham, 7 children. Mali pa yung kanta Hindi lang naman 7 children si Father. Amen? Kaya hindi po ayos. Another peril, mga kapatid dito, church, ang dapat nagsisend out ng mission. Ng missionary. Hindi po organisasyon, hindi po seminaryo, hindi po mga konbensyon, na ang sinabi lang ng Bible po ang nagsisend church. Kaya kailangan, pag ikaw ay isang missionary, alam mo
kung saan, kung sino ang iyong sending church. Hindi maobra mga kapatid na parang naisipan mo lang magpunta sa isang lugar. Tapos ikaw ay nagtayo ng Bible school, Bible study. Maya-maya, church na, sasabihin mong gano'n. Ang tanong, saan ka kumuha ng authority? Sino ang sending church mo? Amen? You remember the account, mga kapatid, na tinatanong po sila, kaninong authority yung baptism mo? Yeah, sabi ni kay John, later on kay Kristo rin. Yeah, tinatanong nila dyan, mga kapatid, sabi lang po, there was a man sent from God, whose name was John. Madalit sabi, mga kapatid, we do not just build a church, we follow what the Word of God is saying. Yung Jerusalem, mga kapatid, nag-send out sila ng mga missionaries. Then later on, kung babasahin niyo po muli ang Acts, ang naging parang headquarter nila po, ibig sabihin pinaka-center na maraming mga sinesend out, ay yung church sa Antioch. Yan po. Then later on, yung church sa Antioch, nagkaroon ng persecution dito po sa Jerusalem. Yung church sa Antioch na ito, ang siyang tumulong ng ayuda sa mga kapatiran sa Jerusalem. Bagamat doon nag-umpisa. Amen? So meron pong tamang paraan po dyan. Kaya sinabi, go ye into the world, the authority was given to the church, then, tama lang na yung church pa rin ang magbibigay authority doon sa mga sinesend out. Amen? Bakit po? Dahil marami na po naglalabasan ngayon eh. Yun nga po ang sinasabi na ating Panginoon sa Matthew chapter 24, doon siya po ay nagbibigay ng mga sinyales na in the last days, sabi gano'n, marami magsasabi na siya ay si Kristo, maraming magpapagaling sa pangalan ni Kristo, pero ano lang sabi ng Panginoon sa kanila? Now depart from me, ye that do iniquity. I never knew you. Sabi po. Ano ba mahalaga? Mga kapatid, totoo po, kapag ikaw ay may karamdaman at ikaw ay gumaling, mahalaga yan. Amen? Pero yung ba pinakamahalaga? Hindi po. Dahil talaga may oras lang tayo dito sa mundong ito. Ano ang pinakamahalaga? Ang pinakamahalaga ay yung iyong kaluluwa, matitiyak mo, kapag namatay ka, sa langit pupunta. Yan ang mahalaga. Amen? At sino po ang nagbibigay sa atin yan? Si Kristo. Sa papanong paraan? Pagsisihan natin ating mga kasalanan, buksan natin yung ating puso, anyayahan si Kristo na pumasok sa ating buhay, mga kapatid, at ang pangako niya, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang mahalaga, mga kapatid. Kaya tignan niyo po, marami po na ganito, yung nagkakaroon, nagtatawag ng mga healing services. Miracle healing. So people come doon po sa ano na yan, sa pagtitipon na yan, they just wanted to be healed physically. Mga kapatid, importante din nga yan. Gusto rin natin, mga kapatid, maging physically healed po tayo, pero wag po natin naman kakaligtaan na kailangan, yung kaluluwa muna natin ang siyang mapagaling. Dahil may sakit ang ating kaluluwa dahil po sa kasalanan. Amen? Amen? Kaya tignan niya, di ba? Ang dami noon, sila Benny Hinn. Yun nyo, gaganunin niya lang. Tumba lahat ng mga tao. Napapanood niyo yun? May lalapit, biglang mangingisay, gaganunin niya. Tutumba. Amen? Yun nga lang, siyempre, may nakabantay na sasalo. Dahil hindi mo na sila tutumba hanggat hindi na nasisiguro may sasalo. Now, where is he now? Wala na rin eh. Nawala. Di po ba? Amen? Amen? Bakit ano ba mahalaga? Sabi po,
sa mundong ito, sabi ng Panginoon, mabubuhay lang tayo ng 70 years old. Average po. Average. Pagkatapos niyan, wala na. Di ba? Kaya mga kapatid, kung halimbawa, ikaw ay may sakit ngayon, opo, ipapanalangin ka ng church na gumaling. Pero, kung ikaw naman ay hindi makakalusot sa sakit na yan, at ikaw ay babawian ng buhay, at ikaw naman nakakatiyak ng langit, na answered prayer pa rin po yan. Bakit? You are totally healed. Bakit po? Wala nang karamdaman. Dahil po, dinala ka na ng Panginoon sa mas magandang lugar, binigyan ka na ng Panginoon ng mas magandang kalagayan, no? At masasabi mong nasa pinaka-best na lugar ka na. Di ba? Amen? Yan po, mga kapatid, ano? Kaya meron po mga perils po sa ating pong mga church. Kaya sabi po rito ni Paul, di ba? Perils mula saan? Mga false brethren. Amen? Marami magpapanggap. Kunyari kapatiran. Di ba? Tapos pag nag-invitation, nag-forward ka, iiwan yung bag mo dyan. Maya, pagbalik mo, wala ka ng wallet, wala ka ng cellphone. False brethren. Amen? Pangalawa po, dito, the call. Panawagan. Sa chapter 13 ng Acts 1-4. Acts chapter 13, 1-4. Sige. Ayan. Now there were in the church that was at Antioch. Tignan niyo po. Certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger. Niger, basa po dyan, ha? Kasi pag nasa Amerika ka at sinabi mong Niger, patay ka, bubugbugin ka ng mga itim doon. Di ba? Ayaw nila matawag sila negro. O kaya Niger. Ayan, okay. Ano pa? Tapos si Lucius of Cyrene, Manaim, na? Which had been brought up with Herod the Tetrarch, no? And Saul. Ito naman si Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work unto I have called you. May panawagan po, verse number 4. Tignan niyo po. Ano pa sabi sa verse 4? So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Amen? Sabi-sabihin, tignan niyo po, may panawagan. May panawagan po na nangangailangan ng mga manggagawa ng Panginoon sa iba't ibang lugar. At sila po, hindi lamang basta sabi, may panahon, punta ako doon. Hindi. Pinag-pray po sila, the church fasted, mga kapatid, and sabi po dito, the Holy Ghost send them away. Amen? Ngayon, ito po, meron po akong graph dito, pag missionary, ito. Pakita nyo na yung graph. Yan. Ewan ko, nababasa nyo, no? Sa ating pong Bible School, nagtuturo po ako ng cultural anthropology para sa misyon. Na? Pag ikaw ay isang missionary, mga kapatid, especially sa foreign, pag ikaw'y may panawagan sa isang lugar, na makikita mo doon sa taas, your own culture, na sarili mo pong kultura. Ngayon, papasok ka sa bagong kultura. Di ba? Halimbawa, Ilocano ka, pupunta ka sa mga Bicol. Sa ibang kultura doon. Kasi ang Ilocano, pag nagluto ng dinuguan, walang sabaw. Pagpunta mo sa Bicol, may sabaw. Di ba? Sa iba-iba. Ngayon, pag ikaw'y pupunta sa lugar, sa isang lugar, ano po, para maging mission field, i-consider mo muna po yung tinatawag po natin na kasi pag bago ka sa isang lugar, lalo na pag foreign mission, alam niyo po,
lahat maganda. Yung mga lights and sounds, mga kapatid, na, ibig sabihin, yung meron pong 3 stages ito eh. Ang first stage, pag ikaw po ay lumabas, papuntang mission, or sa mission field, parang nandoon ka sa stage ng turista ka. Amen? So, ibig sabihin, pag tourist ka, lahat ng mapupuntahan mo, magagandang tanawin. Di ba? Amen? Nasubukan nyo na ba, mga kapatid, the first time kayo nagpunta sa isang probinsya, talaga naman yung mga tao, para kang artista eh. Di ba? Ando doon, nasa paligid mo po, mga kapatid. Tuwang-tuwa ka naman ngayon. Di ba? Kasi yung mga tao, pupunta sa iyo, gusto ka laging naririnig na magkwento. Di ba? Kasi nasa tourist stage ka eh. Ganyan po, ang isang misyonaryo sa kanyang panawagan, pagpunta niya po, para siyang isang turista na lahat ng mga nakikita niya maganda. Magandang mga tanawin, magandang simoy ng hangin, masarap na pagkain, na pagtaging, di ba? Pagdating ng kainan, tatawagin ka na lang, sasabihin ka, kakain na po. Tourist stage. First stage po yan. Yung nga lang, pag tumagal ka na po dyan, mga kapatid, nasanay na yung mga tao sa'yo. Hindi na sila kasing excited sa'yo kesa nung una kang dumating. Di ba ganon? Na pagbisita ka, mga kapatid, talaga naman, di ba? Pero pag tumagal-tagal ka na dyan, mga kapatid, na parang naaasar na tuloy sa'yo, parang kailan kaya alis to? No, dati ang kuryente ko, 2,000 lang, ngayon 6,000 na. Di ba? Pero sige, buksan mo lang yung aircon. Sige, gano'n, di ba? Kuha ka lang dyan sa rep. Kung ano yung mga kuha niya, kainin mo lahat. Di ba? Pero pag tumagal-tagal ka na po, nag-iisip ka na. Sa darating ka ngayon, dahil sa tinatawag, mga kapatid, na second stage, ano po yan? The rejection stage. Ayan na po, makita niyo, nagkaroon ka kasi ng culture shock na eh. Ito na, may culture shock ka na. Na naakala mo forever and ever, meron kang makikipagkwentuhan sa iyo, yung pala, iba na. Di ba? Kaya, ang gusto mo kayong gawin, para yung sarili mong kultura, ipapasok mo sa bagong kultura. Yung mga Amerikano dumating sa atin nung araw. Sa nangyari, mga kapatid, imbis na gawin yung mga naunang mananampalataya, na maging Kristiyano, ginawa po nilang maging Amerikano. Amen? Nakakanya niyo po, ibig ko ba sabihin? Na, hindi mga kapatid, yung nakagisnan mo, ang dadalin mo sa isang lugar. Katulad po, meron pong mga misyonaryo. Ito po, naganap po ito, tignan ko lang Mga American missionary po ito, mga kapatid, mag-asawa. Nagpunta po sila sa isang British Columbia para mag-minister po sa isang cute, parang gano'n ang pagbasa, na may Indian. Sabi, mga Indian po ito, mga kapatid. Sa pinapasok naman po sila. So, nangyari, parang nahirapan po sila na parang walang progress yung kanilang ginagawa po doon. Na parang sila po ay dinumero. Dahil ito po yung couple, mga kapatid, ang nangyari po, syempre, yun, na habang nasa mission field sila, nagkaanak. Nang pinanganak, yung kanilang baby na ito, mga kapatid, naisip nila na yung hepe, yung pinaka-chief ng tribe, ng Indian tribe, mga kapatid, ipangalan nila doon sa kanilang anak. Di ba, gano'n naman tayo? Na parang magiging kumpare mo tuloy, di ba? So, ang ginawa nila, yun, na ang buong akala nila, mga kapatid, na kasi sa atin, di ba, ganyan, accepted yan, para pag ikaw kinuha yung pangalan mo ng anak, parang proud ka pa eh. Uy, mambira, talagang ito malaki ang respeto sa akin kasi yung pangalan ko kinuha rin. Nilagay doon sa kanilang anak, di ba? Amen? Ewan ko sa inyo, kung mga pangalan nyo, sa inyo yung pangalan na anak nyo kung saan kinuha. Yung pangalan ko po, galing sa kalendaryo. So, eto na po. So, kumalat na po doon sa tribo. Alam niyo po, mga kapatid, yung hepe, yung chief
ng tribe was not really happy. Bakit po? Inakusahan nila yung mag-asawa na magnanakaw. Identity thief. Kaya imbes na mapalapit sila, napaalis sila. Hindi lalo sila nakapag-minister. Kaya mga kapatid, sa panawagan, kailangan aalamin mo ang kultura. Maaaring pwede sa inyo, pero hindi pwede doon sa lugar na yun. Di ba? So, ano nangyari po? Andiyan dyan na. Nandun ka na sa rejection stage, mga kapatid, na para bagang nawala na yung mga kausap, yung mga nakita mo dating mga magagandang tanawin, sawa na rin yung mata mo. Amen? Pero meron pa rin yung stage number 3. Ano po yan? Yung acceptance stage. Now, you are learning to make some adjustment. Ganyan po mga kapatid Kaya mga kapatid, pagdadali mo yung sarili mong kultura doon sa bagong kultura, second stage pa lang, back to barracks ka na. Hindi ka naabot doon sa pangatlong stage. Amen? Kaya hindi po madaling maging misyonaryo. Hindi madali. Pag-aaralan mo. Yung wala pa walang sa Pangasinan, gusto ng mga member doon, Ilocano daw yung Kristo. Hindi ko magpunta Ilocano. Pag binibisita ko, nakikinig sila ng drama sa radyo, puro Tagalog. Pira kayo. Pag drama, naiintindihan niyo Tagalog. Pag preaching, gusto niyo Ilocano? Amen? Yun ang kultura Kaya yan po, ang pinapakita po sa atin dito. Kaya pag panawagan, kaya lagi ang biroan namin, di ba, pag meron mga bisita si Brother Ebert, pakainin ng balot yan, pakainin ng balot. Dahil kultura ng mga Pilipino, kailangan kumain ka ng balot. O yung mga iba naman, nakikisama, kumakain ng balot. Pagkasama nila yung misis nila, kakain yung mister ng balot, pagkatapos yun, kiss kayo ni misis. Ayan, natutulog na kagad yung mga misis. Biro mo. Kumain ng balot, tapos halikan yung misis. Di ba? So yun po, ang mga nagiging biruan. Kaya mga kapatid, yung panawagan po, napakahalaga. At kailangan unawain mo. Kaya po, natawag po yung subject na mission natin dyan sa Bible School, na cultural anthropology. Pag sinabi po ganyan, diba? Yung anthropology, pag-aaral ng tao, plus yung kanilang kultura. Iba-iba po Ewan ko, meron ba dito sila Chona, yung mga, may alam sa mga Hapon? Alam niyo po, sa atin, pag nakakita ka ng bata, ginanon mo yung ulo, tuwan-tuwa yung mga bata Pero pag Hapon, mga kapatid, yung bata, gano'n mo yung ulo, insulto po. Yun, nabasa ko, ewan ko, kung gano'n pa rin yung kultura ngayon, Na pag ikaw, mga kapatid, ay kakamay sa mga Arabo, huwag mong iaabot yung kaliwa. Kasi ang kaliwa, panghugas lang yan sa CR. Pagkatapos mo dumumi, di ba? Ano ba kayo? Kinakaliwa nyo ba o kinakanan? Usually, kaliwa, di ba? Amen? Amen? Dahil kung right-handed ka, mabigat yung tabo, natural, kaliwa. Kaya pag kinaliwa mo po, mga kapatid, na-insulto po sila, nababasto sila. Koreano po, inabutan ka ng calling card. Pag-abot mo, usually, di ba, dito natin na-open po sila. Dahil sa kanila, mahalaga ang pangalan, uupuan mo lang. Kailangan dito. O kung may purse ka, ilagay mo sa purse mo. Sabihin mga kapatid, those are culture na you need to learn kapag ikaw ay misyonaryo. Merong mga bansa, habang yung iyong kutsara at tinidor nakatihaya, mayat maya magsiserve sa iyo yan. Sabihin, hanggat mo hindi mo itinataob yun, hindi ka nila titigilan na pakainin. Amen? Amen? Galing kami sa Vietnam. Kakanta kami ng welcome song. There's a welcome here. Yung mga Vietnamese,
Lalapit sa iyo, kakamay. Tapos, 6 hours travel lamang. Nandoon ka na sa Cambodia. Pag kumanta na po ng, ng welcome song doon sa church sa mga Cambodian, hindi na po kamay. Ganun naman kayo ng ganun. Kaya pag inabot mo yung kamay mo, gaganunan ka lang nun. Iba na eh. Amen? Oh. Alam niyo po ba, paano raw nakikilala ang mga Pilipino sa ibang bansa? Sa ating pagbati, yung greetings. Anong gagawin niyo? Pag meron ka nakita kilala, Pilipino na po. Tama ulit. Oh. Kaya pag sinabi mong Pilipino ka, titignan nila kung ba ganun ka. Samantalang yung iba, kaway, yung iba, shake hands, yung iba, bow. Ang Noypi, mga kapatid, kindat lang. Taas kilay. Ayos na yun, nagkakaunawaan na. Recall. Na? Hindi ka basta-basta, mga kapatid, pupunta sa isang lugar na hindi mo alam kung ano ang naroroon. Kasi uuwi ka kaagad eh. Uuwi ka kaagad. Amen? Yan, napakaganda ng ano yan. Kaya, yung old culture, pagdating mo po, mga kapatid, maaaring you use their own culture na para mas malaya mong maipipresent ang salita ng Diyos. Amen? Siyempre, mayroong mga ibang kultura dyan. Halimbawa, mapupunta ka sa tribo, ang mga kababaihan ay topless. Tapos kayo mag-asawa na missionary doon, ibig ba sabihin, yung misis mo magta-topless din? Ibang usapan na po yun. Di ba? Amen? Pero yun nakagawian, yung mga tradisyonal, yan po. Na meron po isang parte sa may Mindoro, yung mga mangyan. Pag ikaw'y papasok daw, eto, hindi ko po alam, kwento lang sa akin ng mga nagano doon. Papasok sa isang tribo po doon, ng mga bundok, ng mga mangyan, na ang gagawin po nila, para tanggapin ka, kukuha ng manok, tatanggalan ng ulo. Pag nakita na yun na tumatakbo, na walang ulo, tanggap ka. Pag bumiga agad yun, alis ka na. Talagang tatakbo pa rin yun, kahit tanggal yung ulo, di ba? Biglaan. Well, that is their way eh. Kaya pag sa panawagan, mga kapatid, hindi lang basta sugod-sugod. Hindi po. Kailangan you are being sent by your church. And the church fasted and prayed. Kaya nagkakalumpo tayo dito ng send out service. Amen? Nung umalis po ako noon, sabi sa akin ng mga kapatiran doon sa lahat daw ng kailangan ko, isulat ko. Di lahat, sinulat ko. Kailangan ko po ng 2 plato at 2 pares ng kutsara, tinidor, kasirola, brief, tuwalya, lahat po eh. Kasi hindi naman sila makapagbigay ng pera. So, isinulat ko po lahat. Kaya binigay naman po nila. Amen? Kaya yan po, mga kapatid, ang makita po natin. Kaya marami po na nagkakamali ng panawagan, katulad po yung isa, na lapit sa pastor, Pastor, talagang nakakita ako ng vision. Ano yung vision mo? Sabi kapatid, nakakita po ako ng letter P tsaka C. Ano ibig sabihin nun? Preach Christ daw, preach Christ. Anong gusto mong mangyari? Kailangan magpunta na ako sa lugar na yan. Nagpumilit, di pinayagan. After 3 months, bumalik. Ano nangyari sa iyo? Mali po yung vision ko eh. Ano pala yung, ano ba yung ibig sabihin ng P tsaka C yan? Plant kamote pala yung, plant kamote daw. Prayer po ang ginawa ng Church ng Antioch. Kaya yun po. Now the course. Tignan po naman natin yung course. Acts 16:4-11. Acts 16:4-11. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. And so were the churches established in the faith, increased in number daily,
Now, when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. Sige. And they, passing to Mysia, came down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed, saying, "Come over into Macedonia and help us." And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. 11. Therefore, loosing to Troas, we come with a straight course to Samothracia, or Thracia, and the next day to Neapolis. Doon po mga kapatid, nakilala yung Macedonian call. Mga kapatid, pag Macedonian call, talaga po yun na ang kurso mo talaga. Go and preach the gospel. Nananalangin po ako para po mag-start dito. I prayed a lot. Every 2 in the morning, bumabangon po ako dyan. Nakatira ako sa seminaryo. Luluhod po ako, pero kami labahan po doon eh. Tapos nakaharap ka po. Sa labas na. Doon sa meron Dumlao Stadium po doon. Luluhod po ako dyan. Nananalangin, Lord, tulungan mo po ako. I-lead mo po ako sa tama. Everyday po yan. Everyday. Ngayon, pag kami aaten ng fellowship, dahil nung araw, mga kapatid, pag fellowship, maabot kami ng Olongapo. Commute lang po yun. Maluwag pa naman nung araw eh. Na mga 1980s. So, babalik kami, mga kapatid, dito sa seminary, sa Mandaluyong. Halimbawa, makakarating kami dyan ng 1 o'clock ng madaling araw, hindi na po ako matutulog. Hihintayin ko na ang 2:00. Dahil alam ko, pag natulog ako ng 1:00, hindi ako magigising ng 2:00. Wala pa naman mga cellphone nung araw, 1980, na gagamitin mong alarm. Wala po. So, everyday po yan. Lagi pong ganun yan. Pray lang po ako ng pray. Hanggat dumating yung panahon, sabi lang ng Panginoon, pwede na. Sige na. Larga na. Amen? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, mas maigi pa na nasa gitna ka ng isang gubat na mangaral ng salita ng Diyos kapag ikaw ay nasa gitna ng kanyang kalooban kesa nasa syudad ka na wala ka naman sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi yung mga iba, sa syudad ako. Mahirap sa probinsya. Walang offering. Totoo naman. Pag walang bigas yung mga member, sa pastor pupunta. Pastor, meron ba kayong bigas diyan? Kaya ayaw nila. Sa syudad ka magpunta, may pera nga, kulang pa naman. Dahil ang renta ng syudad, napakamahal. Amen? Pero kung kalooban ka ng Panginoon, walang problema doon. Walang problema. Kaya mga kapatid, meron pong mga perils. Kaya, huwag niyo po, mga kapatid, aalisin sa inyong mga prayer list ang mga pastor at ang mga kilala niyo pong mga missionaries. Mahirap po. Si Pastor Juniper, ito pong dito, yung bayaw nila Pia, tsaka ni Dang. Mahirap, dumating po yung mga yan doon. Kailangan mag-aral pa ng salita. Ng bang salita doon? Khmer ba yun? Ewan ko kung yung mga salita ng Cambodian. Alam niyo po ba ang trauma ng mga misis sa foreign mission? Hindi makapamalengke. Bakit? Hindi nila alam kung magkano. Pag sinabi ko magkano, hawak calculator eh. How much? At least alam naman ngayon eh. How much? Kayo, sasabihin
magiging ganon. Kukuha ng calculator, gaganunin, papakita sa'yo. Hindi mo tuloy alam kung mura o mahal yung nabibili mo. Parang dito sa Pilipinas. Noong araw, naplatan kami nila Brother Ebert. Yung kanyang sasakyan, yung Econoban. Diyan po, sa highway ng Olongapo, Gapan Road. Nagpa-vulcanize kami. Alam niyo po ba kung magkano ang singil ng isang butas? 300. Ng mga panahon niya, 50 pesos lang. 20 pesos ka lang yata 300. Bakit po? Amerikano Amen? Tayo mga Pilipino, pag nagpunta ng foreign mission, mga kapatid, no? Foreigner din tayo doon. Kaya, yung 2 piso, magiging 50 pesos sa atin. Amen? Hindi naman nila naunawaan na nandun ka para sa Ebanghelyo Lahat ng nakikita nila na hindi po nila nakalahi, turista. Kaya pag turista ka, laging mahal ang iyong presyo. Iisipin nila. Katulad po, no? Pag uupa po sila, minsan kasi pag napupunta po kami doon sa Vietnam, na makita niyo po, yung mga missionary, ang gaganda ng kanilang mga mission house. Iba dyan, merong mesa na ganyan, tapos 3rd floor, ang daming kwarto. So, para mainggit ka ngayon. Sabi namin, pabira kami, nasa garahe. Ganito lang kami. Tapos sila ang gaganda. So, parang naiinggit ka. Ngayon, nagpaliwanag yung mga missionary na yan. Sabi, Pastor, ayaw po namin yan. Mahal po ito Yung nga lang, hindi po kami pinapayagan ng gobyerno ng Vietnamese na umupa ng mga barong-barong. Kasi po, ang tingin sa amin, turista. Amen? Unawaan niyo po? Nandito pa ang base militar, US base dito, sa Olongapo, mga kapatid, na kapag ang Amerikano umupa ng mga apartment sa labas, kailangan may tatakpuyaan ng US na ang tawag nila Navy approved. So, ibig sabihin, pag Navy approved yan, mataas na. Amen. Pero ganun pa man, sabi nga dito ni Paul, ayan Yan ba yung huling nabasa natin? Ayan, sabi, therefore, losing from Troas, we, tignan niyo po, came with a straight course. Sabihin mga kapatid, pag sinabi mong, dyan ka na, no turning back. No turning back. Amen. Di ba? Naalala yung sabi ko lang, gusto ko nang umayaw. Yung nga lang, naiisip ko yung mga nag-o-offering ng faith promise, baka madala sila. Yung susunod na missionary, hindi na nila tutulungan dahil yung unang kanilang tinulungan, umatras. Amen? Kaya yan po ang mga perils, mga kapatid. Kaya kailangan mag-pray talaga tayo. Tuparin natin yung pong Great Commission. Yung church ang pupunta sa sanlibutan para i-win ang mga taong nasa sanlibutan. At hindi dapat natin pinapayagan na ang sanlibutan makapasok sa ating church. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa amin po na pag-aralan. Naway, mas nadagdagan pa po ang amin pong kaalaman sa mga tinatawag mo po para magpunta sa isang lugar at ipangaral ang inyo pong salita. Salamat, Panginoon, dahil po kami mga nauna, mga natuto po kami by experience sa pamamagitan ng pagsunod sa inyo pong mga utos. At ito pong mga experiences po namin na ito ay amin naman pong naibabahagi
sa mga tatawagin mo pa po para magumpisa ng isang gawain mo po, Panginoon. Salamat din doon sa mga nauna sa amin, sapagkat sila po ang umawi sa mga masusukal na daan para mas maging madali na po ang mga daraanan po namin. At kami naman, Panginoon, sa amin naman pong panahon, kung ano po yung mga dapat naming hawiin para sa mga susunod, ay amin po rin magawa yan. Panginoon, patuloy po kami nananalangin, naway ang bawat isa, ang bawat miyembro ng church, mas lalo pa po nilang maunawaan ang gawain mo po, Panginoon. Kaya patuloy pa rin kaming maging mapanalangin para po sa mga manggagawa mo. Kaya Panginoon, sa hapong ito, ano man ang hamon na inyo pong binigay sa inyo pong mga anak, ihatid mo po sila dito sa altar ngayon at makipag-usap po sa inyo. Ito po lahat, Panginoon, ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo ko, may mensahe ba ang Diyos sa iyo ngayon? You come dito po sa altar na ito. Sige po.